Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sama-sama tayong lumapit sa Panginoong Diyos, kilalanin si Jesus at ang kanyang turo tungkol sa katotohanan at sa pag-ibig ng Ama. At hilingin natin ang kanyang awa at pagpapatawad para sa ating mga pagkukulang at mga kasalanan. Panginoong Jesus, nakaluklok ka sa kanan ng Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Hesukristo, pinuspos mo kami ng Espiritong Banal para mabuting balita ay maipangaral. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, katawan at dugo mo ibinigay upang magkaroon kami ng tunay na buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal
para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ni Jeremias, naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilinlang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit ika'y nasa panig ko poon, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon. At ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao, poon Diyos na makapangyarihan. Alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang poon, inyong purihin ang poon, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong dinggin, ako'y iyong ginigiliw. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi. Napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba. Kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko. Sa akin bumaksak, paghamak sa iyo. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. At sa ganang akin, ako'y dadalangin. Sa iyo, O Poon, sana'y iyong dinggin. Sa mga panahon na iyong ibigin dahil sa dakilang pag-ibig sa akin. Ang iyong pangakong pagtupos ay sundin. Poon, sa buti mo't pag-ibig sa akin. Sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo, ako'y iyong lingapin. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy di nalilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagat at naroong nilikha. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao
sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan. Kung walang kautusan, gayunman naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsaway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoong nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag kayong matakot sa mga tao. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ng pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 2 isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat, kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi rin po, Father. Sa 12 linggo sa karaniwang panahon, si Jesus ay patuloy na nagtuturo sa kanyang mga alagad. At kung mapapansin ninyo, sunod-sunod yung kanyang mga sinasabi na kung tutuusin, medyo hindi magkakadugtong. Mayroon kasing tinatawag na paraan ang mga rabay ng pagtuturo sa kanilang mga tinuturuan. Ito'y tinatawag sa Hebreo na sharaz. Yung sharaz, literally, ang ibig sabihin nito ay parabang isang kwintas na gawa sa perlas, na parabang itong guro ay nagtatahi-tahi ng ilang mga butil ng karunungan at pinagdudugtong-dugtong ito. Kaya mapapansin ninyo, huwag kayong matakot sa mga tao, walang natatago na hindi malalantad. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin sa liwanag. Huwag katakutan ng pumapatay ng katawan. Ang maya ay hindi binababayaan ng Amang mahulog, bilang ang buhok ninyo. Sunod-sunod. Kaya hindi natin ito pwedeng talakayin ng
isa-isa at lahatan kasi magiging masyadong mahaba. Pipili tayo ngayon ng isa. Pagtutuunan natin ng pansin ang sinabi ng Panginoon rito na walang natatago na hindi malalantad o nalilihim na hindi mabubunyag. Anong ibig sabihin niya rito? Sa sinaunang lipunan ng mga Hudyo, sa kanilang ancient village life, wala masyadong privacy. Wala masyadong naitatago sa mga kapitbahay. Kaya ang isang mamamayan, alam yung kwento ng lahat ng kanyang mga kapitbahay doon. Bakit nila alam? Inaalam nila. Pinag-uusapan. Nakikita kung ano yung nangyayari. At maging ang mga bata, turo na kapag sila'y nagpunta sa bahay ng kanilang mga kapitbahay, titingnan nila kung ano ang nangyayari doon at inire-report nila ito sa kanilang magulang. Kaya naalala po ninyo, noong ang mga bata ay lumalapit kay Jesus, pinagbawalan sila ng mga alagad. Pero sabi ni Jesus, bayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Suggesting na wala siyang kahit na anong itinatago. At ito'y ibinubunyag pa nga sa mga bata. Sabi niya na ang tunay na papuri sa Diyos ay nagmumula pa nga sa bibig ng mga batang ito. So, ganoon ang kanilang konteksto. Alam ng lahat ang nangyayari sa lahat ng kanilang mga kapitbahay doon sa kanilang komunidad. No? Kasi nga, maging ang kanilang lutuan, madalas ay common. Kapag nakapalibot ang isang bahay, ang isang komunidad, mayroong isang malaking pugon sa gitna. Doon sila nagluluto ng tinapay at ng karne. Kaya kung maaalala ninyo yung isang bahagi ng gospel na may talinghaga si Jesus, sabi niya, may isang kaibigan na kumakatok sa tarangkahan ng kaibigan niya at humihingi ng 3 pirasong tinapay dahil meron siyang bisita. Yung kaibigan niya hindi tumatayo, nakatarangka na kami. Nakahiga na kami ng aking mga anak, hindi na kita mabibigyan ng iyong kailangan. Bakit niya alam na may tinapay? Kasi nga common yung lutuan. At alam nga kasi nila kung ano ang nangyayari sa kanilang mga kapitbahay. Talagang ang usap-usapan at ang sitsitan, buhay na buhay sa kanila noon. No? Ganun ba tayo? Parang hindi naman. No? Kasi nakikita mo na sa My Day, sa mga posts sa Facebook. Ay, si ganyan pala kayo nagkasakit. No? Parang siya na pumapayat. Sila ganito pala kayo nagpunta ng gano'n. Kala ko ba may utang pa kayo? No? Alam natin yung mga nangyayari. Kaya, dahil nga sa parang everyone is meddling with each other's business, napakaraming kwento at napakaraming mga sanaysay, maraming mga kuro-kuro at mga haka-haka. Kaya, hindi mo malaman ngayon kung alin ang totoo sa hindi. Anong ginagawa ng mga tao para ma-distinguish kung ano yung hearsay at kung ano yung fact? Isa sa mga paraan ng mga Hudyo kapag sila'y magsasalita, magkukwento o magpapahayag, para sila ay paniwalaan, sumusumpa sila sa pangalan ng Diyos. No? Na para bang kapag sila'y nanumpa na sa pangalan ni Yahweh, wala nang usapan, maniwala ka na. Kasi totoo na yung sinasabi ko. Kaya lang, sa isang nanluloko, kaya kong gawin lahat, baka pangloko lang. Kaya hindi na ngayon garantiya na kapag ginagamit nila ang pangalan ni Yahweh, ang sinasabi nila ay talagang totoo. Ano ngayon ang sinasabi ni Jesus sa mabuting balita? Mabubunyag lahat. Walang nakatago, walang nakalihim na hindi malalantad at mabubunyag. Ibubunyag ng Diyos ang katotohanan. Naku, nakakatakot naman pala. Malalaman pala lahat ng mga itinatago natin. Ano bang ibig sabihin ng Panginoon dito? Kung aatras ka po kasi ng pagbabasa ditong ating mabuting balita, nagkaroon ng enkwentro si Jesus, hindi pala enkwentro, nagturo si Jesus sa mga tao tungkol sa peke at huwad na kabanalan ng mga Pariseo. Sabi ng Panginoon, yang mga yan, gustong-gustong nagdadasal sa mga maraming tao upang makita sila.
nagsusuot ng mga mahahabang mga prayer shawl at nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya. Nilalagay yun sa noo at dito sa braso. Para makita ng mga tao na sila'y nagdadasal. Kapag nag-ayuno ang mga yan, hindi nag-aayos ng muka. Nagpapahid ng dumi sa kanilang muka, hindi nagsusuklay para mahalata na sila ay nag-aayuno. Kapag nagbibigayan ng limos, nakatrumpeta pat ipinapahayag na sila'y nagkakawang gawa. In-expose ni Jesus yung kanilang huwad na kabanalan. Bakit? Ano bang dahilan? Kasi po, sa kultura ng Mediterranean, hindi lamang sa mga Hudyo, kundi sa buong Mediterranean region, ang isa sa pinakamahalaga para sa kanila ay ang honor o karangalan. Mas mahalaga ang honor para sa kanila kaysa sa kayamanan. Kaya nga, maghirap o magdusa na ako. Wag lang akong malagay sa kahihiyan at ang karangalan ko sa mata ng mga tao ay mawala. Ngayon, sa mga Hudyo, isa sa mga pinagmumula ng mabigat na karangalan ay kapag ikaw ay nakitaan ng kabanalan at pananampalataya sa Diyos. Ang problema, yung karangalan na hinahangad at inaasam ng mga Pariseo ay karangalan na nagmumula sa tao. Ngayon, binabago ni Jesus. Mas mahalaga at mas mabigat. The honor that God will bestow upon you is far superior than the honor that your fellow humans can give you. Mas mahalaga ang karangalang manggagaling sa Diyos. Kasi yun sa tao, pwede mong pekein. Madaling magpanggap Madaling magpanggap na mabuti, na banal, na may pananampalataya. Pero pagdating sa Diyos, wala kang maikukubli. Kaya ito ngayon ang mensahe ng mabuting balita natin. Na ibubunyag at mabubunyag ang lahat dahil sa Panginoong Diyos. Ang tanong, kapag nabunyag na ba lahat ng tungkol sa atin, tayo ba'y matatagpo ang karangal-rangal o kahiyahiya? Ito ngayon ang ipinapaalala na lahat ngayon ng ating mga ginagawa, lahat ng salitang mamumutawi sa ating bibig, lahat ng ating mga ikinikilos ay pag-ingatan natin na ginagawa natin hindi upang makuha ang papuri at paghanga ng kapwa, kundi ang kaluguran at ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Yung ikinikilos mo ba ngayon na may nakakakita sa iyo ay pareho pa rin kapag wala nang nakatingin? Ang mga sinasabi at namumutawi ba sa bibig mo'y kapareho rin kapag may nakakarinig na karamihan o mayroon kang pinagsasabihan na iyong pinagtitiwalaan? Kaya ang mensahe ng Panginoon, huwag kayong matakot dahil kapag tapat, totoo at tunay ang lahat ng nangyayari sa atin, tunay nga na walang dapat ikatakot. Ipanalangin natin sa Panginoon na maging tapat nawa tayo sa katotohanan at hangarin ang pagpapala at ang biyaya ng karangalan na magmumula sa ating Panginoong Diyos. Amen. Sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa pamamagitan ni Jesus, ang ating Mesiyas, ilahad natin ang ating mga kahilingan sa Amang makapangyarihan at ating idalangin, Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang lagi nilang ipangaral ang halaga na pakilala kay Kristo, tayo'y dumalangin. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga nahihirapan sa dinaranas na paghihikahos at karamdaman, upang itamban nila ito sa paghihirap ni Kristo para sa sangkatauhan, tayo'y dumalangin. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa ating naririto sa pagdiriwang, upang sama-sama nating ipahayag sa mga tao ang Ebanghelyo tungo sa buhay na matapat at marangal, tayo'y dumalangin. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para kalingain ng mga ama ang kanilang pamilya sa halimbawa ni San Jose, tayo'y dumalangin. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga yumao, upang ang pag-aalay nila sa Panginoon ng kanilang buhay rito sa lupa, ang magatid sa kanila sa kalangitan, tayo'y dumalangin. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Ama ng habag at awa, pakinggan mo ang panalangin ng iyong simbahan. Tulad ni Pedro, lagi nawa naming ipahayag ang aming pananalig kay Kristong iyong anak at aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ang katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Noong gabing ipinagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong may narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo,
Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At sa Diyos ng katotohanan, sama-sama tayo ngayong magdasal at manalangin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo At sumayo rin. at ibahagi natin sa isa't isa ang kapayapaan ni Kristo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na tatanggap sa Kanya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Corpus et Sanguinis Christi custodiat me in vitam aeternam.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamos sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagdiligtas. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maaari pong magsiupo muna ang lahat maliban sa mga tatay. Sige. Iilan, Sana'y dumami sa susunod, Alam po ninyo, hindi ko kasi matandaan kung saan bansa, pero sa Northern America, nagkaroon ng pag-aaral tungkol sa papel ng mga ama pagdating sa pananampalataya at yung pagiging malapit sa simbahan. Nakita nila na kapag ang nanay ay malapit sa simbahan, nag-practicing Catholic, there is a 35% chance na yung kanyang pamilya ay nakasama din. Alam niyo kung ilang porsyento ang sa tatay? 95% chance na kapag ang tatay ang nagdadasal, may pananampalataya, susunod yung buong pamilya. Kaya napakalaki ng papel ng mga ama at ng mga tatay. Sana'y dumami pa yung mga tatay sa susunod na mga pagdiriwang at mga misa natin. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, Diyos ng buhay, sa araw na ito, pinararangalan namin ng mga ama at nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga mabubuting bagay na kanilang ibinibigay sa kanilang pamilya. Ang pagmamahal nila ay tanda ng iyong banal na pagsuyo at pakikibahagi sa iyong banal na pag-ibig. Salamin ng iyong banal na pangangalaga ang patuloy nilang pagmamalasakit para sa pangangailangan at kapakanan ng pamilya. Kaya't pinupuri ka namin, Ama ng mga bansa, sa pagpaparangal namin sa kanila. Pagkalooban mo sila sa araw na ito at basbasan ng iyong katatagan at banal na kapangyarihan upang patuloy silang maging sagisag mo. Sila naway tulungan ng kanilang mga anak sa kanilang banal na katungkulan bilang magulang sa pagpapakita ng paggalang at ng taus-pusong pagmamahal sa kanila. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng kaligayahan upang sila na nag-alay ng buhay ay makapiling mo, Diyos at Amang nasa langit, sa buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain po kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan, katotohanan at pag-ibig ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos.